Barangay LS 97.1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa panahon ngayon kung saan kaliwat kanan na ang mga taong marurupok, hindi nakapagtataka kung bakit marami sa atin ang agad na nahuhulog ang loob sa mga taong nabigyan ng magandang itsura. Lalo na sa henerasyon ngayon kung saan ay maraming nauhumaling sa mga opa o sa mga taong may East Asian features katulad ng Koreans. Ganito ang naranasan ng kabarangay natin ngayong araw na si Axel. Pinoy na Pinoy pero mukhang Koreano, kaya naman mabilis niyang napaibig ang kanyang girlfriend na si Myla. Pero magtatagal kaya ang relasyong nabuo sa isang maala Korean drama na love life? O mapapatunayan lang ba na sa panahon ngayon ay wala na talagang forever? Yan ang dapat ninyong pakabangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Axel, 25 years old at nagtatrabaho bilang isang car park attendant sa isang mall sa Pasay. Tubo po akong Sambales at 5 taon nang nanunuluyan sa Taguig. 20 years old po ako noong sumama ako sa tito ko para magtrabaho sa Maynila. Nagsimula ako bilang crew sa iba't ibang fast food restaurant. Naging waiter din po ako sa mga bar, naging car wash boy at ngayon nga po ay isang car park attendant. Ako po ang pangalawa sa 4 na magkakapatid. May sarili ng pamilya ang panganay namin na si Kuya Anton. Ang sumunod naman sa akin ay si Aljon na kasama ng tatay kong pumapasada ng tricycle sa probinsya. Ang huli ang kaisa isang babae na si Andy na isa namang menopausal baby. Sila ngayon ang mga kasama ng mga magulang ko sa Zambales, Papa Dudut. Dahil sa hirap ng buhay ay halos once a year lamang ako kung makauwi sa amin. May kamahalan din po kasi ang tumira sa Metro Manila. Maraming bayarin tulad ng inuupahan kong kwarto kung saan ay kahati ko ang roommate kong si Jerome. Iba po ang bayad ng kuryente at tubig, pamasahe pati na rin ang mga personal na mga pangangailangan at araw-araw na pagkain. Kaya saka na lamang po ako nakakauwi sa amin tuwing Pasko o kung minsan ay kada bagong taon. Pero last year lang, Papa Dudut, ay kinailangan kong umuwi sa amin nang mabalitaan kong na-stroke ang nanay ko habang nasa kalagitnaan siya ng trabaho niya bilang midwife. Kuya, kanina ka pa naghihintay? Hindi na ako nakapag-reply sa tanong mo sa text kanina kung nasaan na ako. Na-empty bat na kasi ako eh. Ayos lang. Kararating ko lang din kanina. Anong nangyari sa kapatid ko na dating sunog ang balat? Ang puti mo na ngayon ah. Siyempre, nag-glow up na ako. Di na kasi ako masyado nabibilad sa araw eh. Sa loob na ako ng mall nagtatrabaho ngayon. Nakakaputi ba ang tubig niyo doon sa Maynila? Mag-uwi ka naman minsan, baka sakaling pumuti rin ako. Maligo ka kasi araw-araw para di ka maasim tingnan. Tingnan mo to. Kararating lang, nakikipagbardagulan ka agad. Ay kuya, maiba pala tayo. Kumusta na si nanay? Ayos na siya. Stable naman ang lagay niya. Ano ba kasing nangyari? High blood ba si nanay? Hindi ko nga rin alam eh. Nasa trabaho ako noon nung tawagan ako ni tatay. Diabetic kasi si nanay tsaka mataas rin ang blood pressure niya. Mabuti nga, tapos ng mga anak yung pasyente niya bago siya na-stroke. Nagpapaanak siya nung na-stroke siya? Oo. Tsaka malapit lang din sila sa ospital noon kaya naitakbo kagad. Nag-home service na kasi si nanay. Sakto na sa kabilang kanto lang yung ospital kaya hindi malalay nangyari.
Uy, ano raw ang sabi ng doktor? Wala naman bang masyadong naapektuhan sa kanya? Medyo hirap siyang igalaw yung left side niya pero maayos naman daw ng therapy. Buti na lang nakapangasawa ako ng nurse. Kaya may mas maalam na nagbabantay kay nanay ngayon. Mabuti naman kung ganun. Sabi ko naman sa'yo huwag ka nang umuwi kasi okay na si nanay. Masyado lang kasi nagpanik nung si tatay kaya kanya tinawagan. Hayaan mo na si tatay. Mabuti na rin yun para naman makasama ko sila. Tagal ko na rin hindi nakakauwi lalo na nagka-pandemic pa. Sa bagay, miss ka na nila nanay at tatay. Ikaw kuya, kumusta naman buhay-buhay? Eto, nakatira pa rin kami kina nanay. Hindi na kami makabukod-bukod sa hirap ng buhay. Tsaka request na rin nila nanay na doon na lang kami tumira sa bahay para makasama nila mga apo nila. Construction ka pa rin? Oo, kaya nga mas lalo akong nangitim Di bali ng maitim, may muscles naman, di ba? Ikaw nga, ganda na ng katawan, gwapings pa. Totoo siguro yung biro nila nanay no na ampun ka lang. Talagang gusto mo ng bardagulan Joke lang, wala akong laban sa'yo Ikaw dapat ang kumustahin ko. Kina tito ko pa rin ba tumutuloy hanggang ngayon? Hindi na, matagal na akong umalis kina tito. Nakakahiya na rin kasi, alam mo naman, ang laki ng pamilya nun. Saan ka nakatira ngayon? Sa Taguig, may katrabaho ako na naghahanap din doon ng matutuluyan kaya ayun, nangupahan kaming dalawa para may kahati ako sa upa. Parang roommate. Oo, parang ganun. Kailangan mo magtipid kapag nasa Maynila ka Pati rin naman dito sa probinsya. Love life, may asawa ka na? Asawa? Wala pa no? Tingin mo sa akin, magpapakasal ako ng hindi alam ni nanay at tatay? Malay ko kung may kalibin ka na doon sa tinutuluyan mo sa Taguig. Roommate nga lang yun, ano ba? Ang tanong, yung roommate ba na yan, babae o lalaki? Sira ulo, edi syempre lalaki. Tara na nga, baka kung saan pa mapunta tong usapan na to Tara, nasa likod yung tricycle. Katulad ng sinabi ni Kuya Anton ay naging okay din naman ang lagay ni Nanay Papa Dudut. 2 days lang po ako nagstay sa Zambales noon. Yun lang kasi ang naipaalam ko sa trabaho ko. Nang masigurong nasa maayos ng kalagayan si Nanay ay agad din naman po akong bumalik sa Maynila para ipagpatuloy ang paghahanap buhay. Sa mga sumunod na araw ay bumalik din sa normal ang lahat. Papa Dudut, may dugong Japanese po ang nanay ko. Half Japanese kasi ang lolo ko kaya naman na namin ang features ng East Asians. Singkit at pointed ang mga mata. May katangusan ang ilong at medyo maputi ang balat. Pero dahil lumaki kami malapit sa dagat ay mas naging moreno ang kulay naming magkakapatid. Saka na lamang naibalik ang dati kong kulay noong tumira ako sa Maynila at nalayo sa initan. Aminado ako na habang nakatira sa Maynila ay na-pressure ako sa beauty standards na meron ng mga Pinoy lalo na sa henerasyon ngayon. Lagi ako nakakakita ng mga magaganda at gwapong kabataan na hindi naman gaanong nalalayo sa aking edad. Dahil dito ay naisipan ko rin makipagsabayan. Inalagaan ko ang katawan ko at tinuruan ko ang sarili ko na magdamit ng maayos. Sinubukan ko rin pong maglagay ng beauty products sa muka na siyang lalong nagpa-enhance sa features ko. Ang nakatambak na dumbbells ng roommate ko sa boarding house ay ginamit ko rin para lalo maging buff ang katawan ko. Naging worth it naman ang lahat ng ito, Papa Dudut, dahil matapos ang ilang buwan ay may ilang mga kababaihan nang nagsisimulang magparamdam sa akin. Karamihan sa kanila ay nagsasabi na may kahawig daw akong artista mula sa South Korea na hindi ko maalala ang pangalan. Ito na nga ang laging pangasar sa akin noon ng roommate kong si Jerome, lalo na tuwing sinasabi kong nagmumukha na akong Koreano. Opa, nasend ko na pala sa iyo yung bayad ko sa upa at kuryente. Natanggap mo ba? Magsisimula ka na naman dyan sa opa-opa mo Bakit? Di ba nga sabi ng mga chicks kawig mo raw si… Kim something, basta yung artistang Koreano? Ewan ko sa'yo. Oo, nakuha ko na yung tin-transfer mo. Nakapagbayad na ako ng kuryente. Yung upa naman bukas ko na babayaran. Bukas pa raw darating yung landlord natin Okay. Kamusta na pala nanay mo? Ox na ba siya? Okay naman na siya. Hindi pa nga lang makapaglakad na maayos pero
Makukuha naman daw sa therapy. Malakas na raw siya ngayon. Yun ang sabi sa akin ni kuya nung nanghingi ako ng update. Mabuti naman kung ganon. Oh, anong iningiti-ngiti mo dyan mag-isa na parang sira ulo? Wala. May kachat lang ako sa IG. Yung mga ganyang klaseng ngiti, pamilyar na sa akin yan eh. Nakabungis-ngis habang nagtatype, pangiti-ngiti na parang kinikiliti. Chicks yan no, patingin nga. Katatapos lang kumain. Sus, parang tanga to. Kailan ka pa kumain? Wala nga tayong pambili ng ulam eh. Ang i-chat mo sa kanya, penge pambili ulam, ganon. Hindi yung chatmates pa lang kayo, nagsisinungaling ka na agad. Huwag ka nga basag trip dyan. Hirap na nga akong gumawa ng paraan para pahabain tong usapan namin eh. Nawawala na ako ng topic. Patingin nga ng itsura, maganda ba? Siyempre maganda. Tingnan mo. Teka, hahanap ako ng magandang picture. Makikita mo pandiinan to. Oh, eto. Ganda no. Myla pangalan niya. Naka-jackpot ka pre ha. Pero parang ang bata ng itsura niya. Bata lang itsura pero 22 na siya. Bata nga. Pas tayo dyan pre. Okay na to. 3 years lang naman ang pagitan namin eh. Masyado siyang bata para sa'yo kasi 30 ka na. Lang niya to. Dinamay pa pati edad ko. Saan mo naman nahanap yung 22 na yan? Hindi saan. Ang tamang tanong kundi paano ko siya nahanap. Oh, paano mo siya nahanap? Siya ang lumapit sa akin, tol. Siya ang unang nag-message at nagpakilala sa akin sa Instagram. Una, nag-follow siya sa account ko. Tapos, hinart niya lahat ng pictures ko. Tapos nag-message siya sa akin. Nagtanong siya kung may lahi raw ba akong Koreano. Opa Yorn, ikaw na talaga. Sira ulo. Totoo nga, 3 weeks na kami nag-uusap. Anong sinabi mo sa kanya? Eh di sinabi ko yung totoo. Sabi ko Pinoy ako, may konting dugo lang ng Hapon. Kasi nga may lahi naman talaga kaming Japanese. Oh, anong sabi niya nung nalaman niyang hindi ka Koreano? Wala, basta ang sabi niya, type niya raw yung mga chinito. Mahilig kasi siya sa K-pop tsaka K-drama. Ideal man daw niya yung mga mukhang Koreano. Ibig sabihin type ka niya kasi singkit ka? Parang ganun na nga. Wala tayong magagawa tol, habulin tong kaibigan mo eh. Oo, habulin ng mga bata. Di ka na natuto, papatol ka na naman sa mas bata sa'yo. Nakailang girlfriend ka na ba na mas bata sa'yo? Tapos ang ending, magsasawa din kasi makakahanap ng bago. Dali mo kasing mabilog eh. Sabihan ka lang na type ka, patol ka naman agad. Hindi tol, tingin ko eto na talaga eh. May chemistry kaming dalawa eh. Ramdam ko. Chemistry mo mukha mo. Bahala ka dyan. Tara na nga, nagugutom na ako. Bakit? May ulam ba tayo? Sa karinderya na tayo kumain. Mamaya ka na magpasikat dyan sa chicks mo. Tumagal ng 1 buwan ang pag-uusap namin ni Myla, Papa Dudut. Katulad nga ng sinabi ni Jerome ay bata pa siya at yon ang unang napansin ko noong kinikilala ko pa lamang si Myla. May pagka-immature siya kung minsan at hindi pa niya alam kung ano ang priorities niya sa buhay. Pero kahit na ganoon ay marami din naman siyang magagandang katangian na siyang minahal ko. Sweet siya at makulit. Siyang dahilan kung bakit lagi nawawala ang pagod ko sa trabaho. Kaya naman sa sumunod na buwan ay niligawan ko na siya, Papa Dudut. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na dapat pakawalan ang isang babaeng katulad ni Myla. Papa Dudut, hindi rin naman ako nahirapang manligaw kay Myla dahil hindi niya na ito pinatagal pa at agad niya akong sinagot. Simula noong naging kami ay ramdam na ramdam ko ang mainit niyang pagtanggap sa akin. Super proud siya na ako ang naging boyfriend niya. Sa katunayan ay halos lahat ng post niya sa Facebook ay kasama ako. Lagi siyang nag-update ng pictures naming dalawa. Laging tungkol sa relasyon namin ang laman ng mga stories niya. Dahil dito kahit na hindi naman ako Koreano, ay pinanindigan ko ang pagiging opa para sa girlfriend ko. Inaral ko kung paano manamit ang mga sikat na K-pop idols, kung paano sila umasta at pumorma. Sa ginawa ko ay mas lalo tuloy na in love sa akin si Myla. Pero katulad ng ibang relasyon ay hindi bawat oras ay masaya kayong dalawa. Dumating din ang araw kung saan ay nagkaroon kami ng problema ni Myla.
Nagsimula ang lahat nung makatanggap ako ng tawag mula sa kapatid ko. Pinapauwi niya ako noon ng Zambales, Papa Dudut. Dahil na-stroke ulit si nanay at sa pagkakataong yon ay malalaraw ang naging lagay niya. Mahigit 5 taon na ring hindi ko nakapiling ng maayos si nanay, Papa Dudut. Kaya naman noong nabalitaan kong na-stroke ulit siya ay sobra-sobrang naging pag-aalala ko. Nagmadali po akong umuwi ng Zambales dahil sa huling pag-uusap namin ng kapatid ko ay hindi na raw maganda ang lagay ni nanay. Pangatlong stroke na pala ito simula ng huling uwi ko. Hindi lamang ako sinabihan nila kuya dahil ayaw nila akong mag-alala. Pero sa pagkakataong yon ay lumala na raw ang kalagayan ni nanay. Kaya ipinaalam na nila sa akin ang katotohanan. Habang nasa bus pa uwi ay paulit-ulit ang dasal ko na sana ay walang masamang mangyari sa nanay ko. Ang totoo niyan ay mamas boy ako o Papa Dudut. May pagka-stricta si nanay at masungit samantalang ako ay matigas naman ang ulo. Pero kahit na ako ang paboritong pagalitan ni nanay noon dahil masyado akong pasaway, noong kabataan ko ay mahal na mahal ko siya. Utang ko sa kanya kung bakit ako ganito ngayon. Dahil sa mga pangaral niya ay naging mabuti akong tao. Pagka-uwi ko ay naawa ko sa nakita kong itsura ni nanay. Bedridden na siya at sobrang laki na ng ipinayat nito. Hindi na rin siya makapagsalita ng maayos. Nang makita ko ang sitwasyon niya ay nag-decide akong mag-resign sa trabaho at pansamantalang magstay sa bahay para ako mismo ang mag-alaga sa nanay ko. Kahit yun na lamang ang magagawa ko para makabawi sa ilang taong pagkawala ko sa bahay. Pero dahil sa biglang desisyon na ginawa ko ay hindi naging maganda ang pagtanggap dito ng girlfriend kong si Myla. Hello babe, kumusta? Kumain ka na ba? Hindi pa nga may tinatapos akong K-drama kaso bigla kang tumawag. Kumain ka na, baka malipasan ka ng gutom niyan. Kararating ko lang dito sa Zambales kaninang umaga. Miss na kita agad. Kailan ang balik mo rito? Ang totoo niyan babe, baka matagalan ako rito sa probinsya eh. Ha? Bakit naman? Kailangan kong alagaan si nanay. Sobrang payat na niya. Nakakainis nga kasi ngayon lang nila sinabi sa akin yung totoong lagay niya. Pero ang sabi mo sa akin, bibisitahin mo lang ang nanay mo. Sabi mo, i-check mo lang kung okay siya. Yun nga ang problema eh. Hindi siya okay babe. Kaya kailangan ko talaga magstay muna dito para mabantayan ko siya. Paano yung trabaho mo rito sa Manila? Nagpaalam na ako sa boss ko. Magsisend na lang ako ng resignation letter para maging official. Ano ba yan? Anong ginagawa ng mga kapatid mo? Bakit hindi sila mag-alaga sa nanay niyo? Babe, may kanya-kanya na kasi silang pinagkakaabalahan eh. Yung kuya ko may sarili ng pamilya na inaalagaan. Yung sumunod sa akin pumapasada ng tricycle kasama si tatay. Yung bunso naman nag-aaral. Kaya ako na lang yung magsasakripisyo para bantayan si nanay. Paano ko? Paano tayo? Babe, pasensya ka na. Ha? LDR na muna tayo. Pero wag kang mag-alala. Ilang oras lang naman ang biyahe mula Zambales papuntang Manila eh. Luluwas-luwas na lang ako para magkita pa rin tayo. Tatagal ba yan ng 1 buwan? Sa totoo lang, hindi ko alam eh. Hindi ako sigurado. Kapag medyo umayos na yung lagay ni nanay, babalik din naman ako agad. So sinasabi mo sa akin na walang kasiguruhan kung babalik ka pa rito o hindi? Paano kapag hindi gumaling yung nanay mo? Di hindi ka na babalik. Babe, wag naman ganun. Gagaling si nanay. Magtiwala ka lang. Ipag-pray na lang natin siya na sana umayos na ang lagay niya sa lalong madaling panahon para makabalik na rin ako agad sa Manila. Nakakatampo ka naman. Bigla-bigla kang nagdidesisyon ng hindi man lang nagsasabi sa akin. Akala ko ba wala dapat tayong sikreto? Bakit biglang malalaman ko na lang na LDR na pala tayo? Di mo man lang inisip yung side ko. Sorry na. Naaawa kasi talaga ako kay nanay. Gusto ko siyang alagaan. Gusto kong bumawi sa kanya. Kailangan niya na makakasama ngayon. Paano naman ako? Kailangan ko rin ng boyfriend, no? Hindi kita pababayaan. Siyempre ikaw pa. Girlfriend kita. Parang hindi ko naman ramdam na girlfriend mo ko. Dapat yung mga ganyang desisyon mo, tayong dalawang nagkakasundo. Hindi yung ikaw lang ang magdidesisyon tapos may iiwan ako sa ere. Lalo na kung affected naman ako sa mga desisyon na yan. Sorry na. Di mo ba mapapalampas tong pagkakamali ko na to? Nakakawalang gana. Wala na tuloy ako sa mood kumain.
Uy, kumain ka. Babe, sorry na talaga kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo na maayos. Malungkot na nga ako kasi hindi ako nakabili ng ticket sa concert ng favorite K-pop group ko tapos dumagdag ka pa. Babawi ako sa'yo, promise. Paano kung bilang kita ng ticket na gusto mo? Patatawarin mo na ba ako? As if naman kaya mong bumili ang mahal-mahal ng ticket. Ang gagawin mo, magbebenta ka ng kidney. Gagawan ko ng paraan, akong bahala. Ako pa. Basta, nagtatampo pa rin ako sa'yo. Babe naman. Sige na, manunood pa ako. Okay, sige, enjoy ka sa panonood ah. Good night. Papadudot saglit lang naman na nagtampo sa akin si Myla. Matapos kong ma-explain sa kanya ng maigi ang sitwasyon ko ay wala din naman siyang choice, kundi tanggapin na magiging LDR muna kami pansamantala. Isa pa ay pinangakuan ko siya ng concert ticket na pinapangarap niya kaya pinatawad din niya ako kaagad. Yun po ang maganda kay Myla, madali siyang suyuin. Kahit long distance kami, ginawa ko pa rin ang lahat para hindi niya maisip na pinabayaan ko siya. Araw-araw akong nagbibigay ng update sa kanya tuwing may time siya ay palagi rin kaming nagvi-video call para hindi namin masyadong mamiss ang isa't isa. Nangako rin ako sa kanya, Papa Dudut, na babawi ako kapag nakabalik ako ng Maynila. Habang nasa probinsya ay ako ang nagpapasada sa tricycle ni tatay tuwing nagpapahinga siya. Kapag nagkakaroon din ng construction ay umi-extra rin po ako doon para makatulong sa gastusin sa bahay at para na rin makapag-ipon para sa concert ticket ni Myla. Masaya si Nanay, Papa Dudut, na makita ang pamilya namin na kumpleto matapos ang mahabang panahon. Ako rin naman po ay natutuwa dahil nabigyan ako ng pagkakataong alagaan ng nanay ko. Nakakalungkot nga lang dahil hindi na tulad ng dati si Nanay. Hindi na siya masigla, wala na sa dati ang pangangatawan niya at 24 hours na lamang siyang nakahiga sa kama. Marami akong regrets dahil sa mga oras na nasayang dahil sa pagtatrabaho ko sa ibang lugar. Kaya naman sinulit ko na po ang pagkakataong yon para makasama si Nanay, lalo na't sabi ng kanyang doktor ay mahihirapan na raw siyang makarecover mula sa 3 stroke niya. Kapag na-stroke pa ulit siya ay baka hindi na raw niya ito ma-survive, Papa Dudut. Sa loob ng ilang buwan ay ginawa ko ang lahat para mabalanse ko ang oras ko sa 2 babaeng minamahal ko, si Nanay at si Myla. Daming pera. Para saan yan? Binibilang ko lang kung kasya na ba tong naipon kong pera. Pero parang short pa rin ata ako eh. Kakasya saan? May gusto ka bang bilhin? Kailangan ko kasing bumili ng ticket para sa concert na gustong puntahan ni Myla. Sinong Myla? Si Myla, yung girlfriend ko. Hindi ko nga pala nakwento sa inyo. May girlfriend na ako. May girlfriend ka pala? Ba't di mo sinasabi sa amin? Akalain mo yun? Kapatol-patol ka pala? Huwag ka kuya, maganda yung girlfriend ko. Baka magulat ka kapag ipinakilala ko siya sa inyo. Taga Maynila ba? Oo, sa Taguig lang din siya nakatira. Gaano kayo katagal? Mga 3 buwan pa lang. Tapos pinag-iipunan mo na para saan ulit? Ticket sa concert? Ibang klase ka talaga kapag tinamaan, no? Naalala mo pa ba si Maris? Yung unang girlfriend mo na niregalo mo ng mamahaling bag pagkatapos nakipaghiwalay sa'yo? Si kuya naman parang ewan pinaalala na naman. Bakit ba tuwing may bago akong girlfriend lagi niyong kinukumpara sa mga ex ko? Pareho kayo ng roommate kong si Jerome. Kasi pinapaalala lang namin sa'yo yung mga mali mong nagawa noon. Mali ba namin kung ulit-ulitin mo na naman yung katangahan mo noon? Concern lang kami sa'yo para hindi ka na ulit masaktan. Salamat sa concern kuya, pero support ang kailangan ko, hindi concern. Nga pala kuya, baka meron ka na itatabi dyan. Pautangin mo muna ako. Tignan mo, 3 buwan pa lang kayo problemado ka na sa pera. Alam mo, ang dapat mong gawin, mag-ipon ka para sa future mo o sa future niyong dalawa. Hindi yung nagsasayang kayo sa mga bagay na panandalian lang. K-pop, malalaos din ang mga yan At least mag-i-enjoy siya. Masayang alaala yun, nababalikan niya kapag tumanda na kami pareho. Ganon ang relasyon kuya. Gagawa ka ng mga bagay na hindi nyo malilimutan pareho. Mga bagay na magpapaalala sa inyo kung gaano nyo kamahal ang isa't isa.
Ako pa pinagsabihan mo niyan sa ating dalawa. Ako yung may asawa. Masyadong pang hopeless romantic yung mga pinagsasabi mo Sa totoong buhay, pagiging praktikal ang pinakamabisang gawin. Ito lang kasi yung naisip kong paraan para makabawi sa girlfriend ko Ang hirap kaya ng LDR. Baka mamaya makahanap siya ng iba ron, ipagpalit pa ako. Kaya nagpapa-impress ka. Tingin mo mas may ilab siya sa'yo kapag binila mo siya ng ticket. Marami ka pa talagang kakaining bigas, boy. Kung ako tatanungin mo, ginagamit ka lang yan. Kung makapagsalita naman tong si kuya, hindi mo pa nga nakikilala yung tao Hindi ko na siya kailangang kilalanin. Kasi nakikita ko pa lang yung sitwasyon yung dalawa. Alam ko na magiging ending ng storya nyo. Bakit? Ano bang magiging ending namin? Basta itong tandaan mo, Axel. Kung mahal ka talaga ng girlfriend mo, maiintindihan niya kung sakali mang hindi mo siya mabibilan ng concert ticket. Alam niya naman siguro na hindi ka mayaman, di ba? Pero na lang kung nagpapanggap ka milyonaryo sa kanya. Alam niya ang estado ng buhay ko, kuya. Kaya ako nga siya nagustuhan kasi minahal niya ako kahit ganito lang ako. Kung alam niya ang estado mo, di mas lalo maiintindihan ka niya. Huwag mo masyadong sundin ang layaw ng girlfriend mo. Huwag ka masyadong bigay ng bigay. Tapos wala ka rin naman palang natatanggap pabalik. Mamaya masanay siyang tanggap ng tanggap tapos kapag wala ka na maibigay, bigla kang aayawan. Ang killjoy naman ni kuya Hayaan mo na lang kaming mag-enjoy. Payong kuya lang naman yun. Ayaw lang kita magsayang ng oras at pera sa maling tao. Matanda na ako, kuya. Alam ko na ginagawa ko. O siya, alam na kung alam. Magkano ba kulang? Ay, sandali. Check ko lang ulit yung presyo ng ticket. Kuya, papahiramin mo ba ako? Huwag kang mag-alala, kuya. Babayaran naman kita agad 10,000 ang presyo ng ticket na gustong makuha ni Myla, Papa Dudut. Mas maganda raw kasi ang view kapag yon ang kinuha niya. Kaso nga lang kinapos ako ng ipon at malapit na ang bentahan ng ticket. Hanggang 5,000 lang ang kinaya kong ipunin kasama na rito ang nahiram kong pera kay Kuya Anton. Kesa mawala ng ticket ay yung tig 5,000 na lamang ang kinuha ko. First time ko lamang bumili ng ticket sa concert at hindi ko alam kung paano ito gawin online. Kinailangan ko pa noong magpatulong sa bunso naming si Andy na isa ring K-pop fan. Sa katunayan ay nainggit nga siya kay Myla dahil may bumili para sa kanya ng ticket samantalang si Andy ilang buwan nang nag-iipon pero hindi pa rin niya kaya ang presyo ng mga ticket ng paborito niyang grupo. Pagkabili ko ng ticket imbes na matuwa ay nadismaya si Myla dahil hindi ang inaasahan niya ang nabili ko. Ulit-ulit akong humingi ng tawad sa kanya dahil hindi ko na ibigay ang gusto niya. Alam kong may kasalanan din naman ako, Papa Dudut, dahil nag-promise ako sa kanya na ibibigay ko ang gusto niya pero hindi ko ito nagawa ng maayos. Nagtampo sa akin si Myla pero kalaunan ay nagpasalamat din naman. Mas okay na raw yon kaysa walang ticket lalo na't maraming fans ang naunahan at hindi nakabili ng sarili nilang ticket. Natuwa naman ako, Papa Dudut, dahil kahit papaano ay napasaya ko ang girlfriend ko kahit na nasa malayo ako. Pero nang matapos ang concert na dinaluhan ni Myla ay bigla na lamang nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Papa Dudut, 2 weeks pagkatapos umattend ni Myla sa inaabangan niyang concert ay bigla na lamang siyang naging cold sa akin. Napaka-dry na mga reply nito sa puntong hindi na namin napapahaba pa ang mga usapan namin. Lagi siyang busy kapag sinusubukan ko siyang tawagan. Minsan inaabot pa siya ng oras bago mag-reply sa akin. Nung una iniintindi ko lamang siya dahil akala ko noon ay busy siya sa trabaho. Hindi naman kasi lahat ng oras ay available kami para sa isa't isa. Pero napansin ko noon na parang tumatamlay na ang relasyon namin. Natakot ako na baka may ibang lalaki na siyang nakilala at ipinagpalit na niya ako. Yun po ang hindi maganda sa pagkakaroon ng long distance relationship. Maprapraning ka dahil hindi mo kasama ang girlfriend mo. Hindi mo alam kung ano ang pinagkakabalahan niya o kung totoo ba ang mga sinasabi niya. Mahigit 3 months na din po kasi ako noon sa Zambales at madalang lamang akong makaluwas para mabisita si Myla. Dahil hindi na ako mapakali noon ay tinanong ko na mismo kay Myla
kung may problema ba. Hindi kasi ako sanay na sobrang ikli na lamang ng mga pag-uusap namin. Minsan nga ay parang napipilitan na lamang siya na kausapin ako. Ang naging sagot lamang sa akin ni Myla Papadudot ay hindi talaga siya sanay sa LDR. Kailangan niya ng kasama. Gusto niya ng boyfriend na nahahawakan niya. Nakikita na pupuntahan kung kailan niya gusto. Sinubukan kong imbitahan si Myla sa Zambales para magbakasyon at para na rin maipakilala ko siya sa pamilya ko. Pero hindi siya pumayag dahil may trabaho raw siya. Sa sobrang pag-aalala ko para sa relasyon namin Papadudot ay nagpaalam muna ako kay nanay para puntahan si Myla sa Maynila at ayusin ang relasyon namin. Buti naman pinayagan kang lumuwas. Nagpaalam ako kay nanay. Tutal, linggo naman tsaka walang pasok yung kapatid ko. Si Andy na muna yung magbabantay sa kanya. Heto pala, binilang kita ng bulaklak. Salamat. Di mo naman kailangan gawin to. Sabi ko naman sa'yo hindi kita pababayaan eh. Napapansin ko kasi na parang medyo busy ka nitong mga nakaraang linggo kaya naisip ko na bisitahin ka. O tapos, Anong tapos? babalik ka na ulit sa Zambales. Oo, balikan lang ako. Uuwi din ako agad. Gusto ko lang magpakita sa'yo para kumustahin ka. Hindi mo talaga ako magets, no? Paprangkahin na kita ha. Nabobore na ako sa relationship natin. Hindi na tayo tulad ng dati. Nung una, masaya kasi magkasama tayo. Pero ngayon, hindi na kita ramdam eh. Lagi naman ako nagtitext at tumatawag sa'yo ah. Hindi sapat ang text at tawag lang, Axel. May iba pa akong pangangailangan na hindi mo kayang i-provide dahil nasa malayo ka. Sinabihan naman kita, di ba, na hindi uubra sa akin ng LDR kaso makulit ka. Akala ko ba naiintindihan mo yung sitwasyon ko ngayon? Noon yun, 3 months ago dahil akala ko mabilis lang itong pagkakahiwalay natin. Pero tignan mo nga, ilang buwan na ang lumipas pero wala pa rin nagbabago. Magkalayo pa rin tayo. Hindi ganitong klaseng relasyon ang inaasahan ko. Konting tiis na lang. Lumulusog naman na ulit si nanay. Pangako, babawi talaga ako sa'yo. Babawiin ko lahat ng oras na nasayang. Nakakasawa na. Sawa na akong marinig ang salitang babawi. Ano bang definisyon mo ng babawi? Akala mo okay na tong flowers? Hindi no, kasi panakip lang to sa totoong issue. Hindi na nag-workout tong relasyon na to, Axel. Mas mabuti na lang siguro na maghiwalay na lang muna tayo. Ha? Hiwalay agad? Hindi ba pwedeng pag-usapan muna natin to? Alam mo naman kung anong gusto ko, di ba? Kung gagawin mo ang gusto ko, sige, walang hiwalayang magaganap. Pero kung paninindigan mo ang gusto mo, maghiwalay na lang tayo. Pinapapili mo ba ako sa pagitan niyo ng nanay ko? Huwag naman ganun, Myla. Nanay ko yun eh. Siyempre hindi ko siya pababayaan. Kung hindi mo ako kayang i-prioritize, maghahanap na lang ako ng lalaking kaya akong unahin. Mas mabuti na to para makapag-focus ka sa iisang babae lang. Ba't naman ganun? Ang unfair naman. Unfair? Ako yung unfair? Eh ako na nga yung nag-a-adjust para sa ating dalawa eh. Kasalanan ko ba kung nawawala na ako ng gana sa'yo? Kasalanan ko ba kung hindi na ako interesado sa'yo? Tingnan mo nga yung itsura mo, sobrang itim mo na. Ikaw pa ba yung Axel na mini-message ko noon? Ang layo mo na sa dati mong itsura, pati sarili mo pinapabayaan mo na. Iitim talaga ako kasi namamasada ako ng tricycle eh. Wala na akong oras mag-workout kasi nagtatrabaho ako at inaalagaan ko yung nanay ko. Siyempre mas uunahin kong bumili ng pagkain namin kaysa bumili ng mga pampaganda sa muka. Bakit? Hindi mo na ba kayang tanggapin na pangit na ngayon yung boyfriend mo? Ano ba talaga yung minahal mo sa akin? Ako yung itsura ko. Hindi ko na kailangang sagutin yan. Basta, nagbago ka na. Nagbago na rin ang pagtingin ko sa'yo. Hindi mo nga maalagaan ang sarili mo paano mo ako aalagaan? Konting konsiderasyon naman, Myla. Madali lang naman ibalik yung hinihiling mong itsura eh. Pero kung yan ang basahan mo ng pagmamahal, hindi totoong pag-ibig yan. Ano gusto mong gawin ko? Pilitin ko yung sarili ko na gustuhin kita kahit na ang pangit-pangit mo na? Isa hindi na kita gusto, ano magagawa ko? Eh di lumabas din yung totoo. Hindi ang pagiging LDR natin ang rason ng hiwalayang to. Kaya ka naikipaghiwalay sa akin kasi hindi na ako kamukha ng mga Koreanong iniidolo mo. Ganun ba? Hindi na ako maputi, hindi na ako katulad ng dati na maayos manamit.
Kaya ikinakahiya mo na ako dahil doon? Oo, kaya maghiwalay na tayo. Ayan yung bulaklak mo. Ibigay mo na lang sa nanay mo. Sobrang nasaktan ako noong malamang kong looks lang pala ang habol sa akin ni Myla, Papa Dudut. Akala ko noon ay proud na proud siya na ako ang naging boyfriend niya. Yun pala ay proud siya dahil mukha akong K-pop idol. Nung hindi na ako pasok sa physical standard na kanyang inaasahan ay hiniwalayan na niya ako. Habang binabalikan ko ngayon ang nakaraan na yon, ay ngayon ko lang na-realize na muli na naman akong naloko ng mas bata sa akin. Siguro nga ay tama si Jerome na hindi para sa akin ang pakikipagrelasyon sa mas bata kesa sa akin. Hindi ko napansin ang mga red flag ni Myla noon. Ni hindi nga niya makumusta ang nanay ko kung maayos na ba ang lagay niya. Ang concern lang niya ay kung kailan ako makakabalik sa Metro Manila. Papadudot, kahit masakit ma-broken heart ay hindi ko pinagsisihan ang naging pasya ko na manatili sa tabi ng nanay ko. After 4 months kasi ay binawian ng buhay si nanay matapos ma-stroke ulit. Sa 1 taon lang ay parehong nawala ang 2 babaeng minahal ko. Hindi lang ako isang beses sinaksak sa puso, kundi 2 beses. Doble ang sakit, doble ang pighati at doble ang pagdadalamhati. Para makapag-move on sa trahedyang dumating sa buhay ko, ay sinikap kong ituon ang lahat sa sarili ko. Bumalik ako sa gym at muling nagpaganda ng katawan. Ibinalik ko ang dati kong routine at nagsimula na rin akong maghanap noon ng trabaho para makabalik ako sa Maynila. Nang makakuha ko ng bagong trabaho ay muli kong iniwan ang Zambales para makipagsapalaran sa ibang lugar. Ano, tuloy na ba ang alis mo bukas? Oo kuya, sa Lunes na simula ng trabaho ko. Mabuti naman, nakahanap ka na kagad ng trabaho. Nagpatulong ako sa mga tropa ko na dati kong kasama sa trabaho. Sakto may kakilala yung tropa ko na naghahanap ng papalit sa nag-resign nilang empleyado. Kaya ako yung nirekomenda. Saan ka titira niyan? Sa dati pa rin. Wala namang nahanap na bagong roommate si Jerome kaya ako na lang ulit. Ayaw mo ba talagang dito na lang magtrabaho? Mahirap ang buhay sa Manila kuya pero mas maganda kasi minimum wage dun eh. Kesa dito na provincial rate lang. Tsaka nasanay na ako sa buhay dun. Nandun din yung mga kaibigan ko eh. O ito, baunin mo to para may pera kang panimula. Huh? Wag na kuya. Ang dami ko na ngang utang sa'yo eh. Hindi ko pa nga nababayaran yung pinahiram mo sa akin na idinagdag ko pambili ng ticket. Bayaran mo na lang kapag nakaluwag-luwag ka. Salamat kuya. Walang anuman. Sobrang saya kasi ni nanay nung umuwi ka. Alam ko masaya siya ngayon dahil nabuo ang pamilya natin kahit sa mga huling sandali niya. Alam mo naman na mahal ko si nanay. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko na umuwi ka kahit na si nanay ang dahilan kung bakit ka umalis ng Zambales. Matagal na yun. Nagkapatawaran na rin kami ni nanay tungkol sa nangyari noon. Isa pa, kasalanan ko naman eh. Sa ating magkakapatid, maliban kay Andy, ako lang yung walang trabaho. Ako yung batugan, palamunin, walang ginagawa kundi lumabas kasama ang barkada. Puro sakit ng ulo lang ang dala ko kay nanay noon kaya naiintindihan ko siya kung bakit niya nagawa yun. Kahit na, bata ka pa nun. Hindi ka dapat niya pinalayas. Nagkasagutan rin kami ni nanay noon dahil sa ginawa niya sa'yo. Gusto sana kitang puntahan sa Maynila noon para pauwiin pero pinigilan niya ako. Tama naman yung ginawa niya kuya. Kung hindi dahil doon, hindi ako magbabago. Marami ako natutunan simula nung mapalayas ako. Natuto akong dumiskarte, natuto akong magbanat ng buto. Natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi ako magmamature kung hindi dahil sa mga ginawa ni nanay. Basta, gusto kong malaman mo na proud ako sa'yo kahit na medyo may pagkatanga ka pagdating sa love life. Kuya naman eh, kahit kailan basag trip ka talaga. Okay na sana yung unang sinabi mo eh, sumigunda ka pa. O basta mag-iingat ka dun ha. Sa pagkakataong to, sarili mo naman ang pagbigyan mo. Huwag mo kaming alalahanin dito sa Zambales. Ako nang bahala sa pamilya natin. Ang mahalaga, maibigay mo sa sarili mo ang mga bagay na gusto mo. Dahil alam kong hindi naging maganda ang kabataan natin. Thank you talaga kuya. Basta,
Huwag nang papautos sa mas bata sa'yo ha. Okay na yung mga ex mo bilang aral. Huwag ka na sanang makalimot sa mga dating kabobohan. Oo na, hindi na ako magpapakatanga sa pag-ibig. Mag-iingat na ako next time sa pagpili ng susunod kong girlfriend. Yan, mabuti naman. Saka sa susunod, pakilala mo naman sa amin. Nako, mukhang matatagalan bago ako may maipakilala sa inyo. Hindi ko na muna uunahin yan. Mag-iipon na lang muna ako. Tsaka gusto kong ibalik yung dati kong katawan. Self-love muna tayo ngayon. Oo nga, dati ang puti-puti mo pero ngayon mas maitim ka na sa akin. Baka mamaya wala nang pumatol sa inyan. Mas pipiliin ko na lang yung babaeng mamahalin ako ano man ang itsura ko. Payat, mataba, maitim, maputi. Nagbabago naman ang katawan at itsura eh. Kaya kung panlabas lang na anyo ang hanap nila, wag na lang ako, iba na lang. Ayan, may pagbabago na rin sa wakas. Gamitin mong utak mo minsan para hindi nababasag ang puso mo. Huwag ka nang papadala sa mga magagandang chicks. Piliin mo yung pipiliin ka sa hirap man o ginawa. Alam ko na yan kuya, natuto na ako. Ay sana nga. O sige na kuya, mag-ayos pa ako ng gamit eh. Maaga pa biyahe ko bukas. O sige. Ako naman matutulog na. Papadudot pagkabalik ko ng Metro Manila ay agad ako nagsimula sa trabaho. Mabigat man ang dibdib dahil sa pagkawala ng nanay ko, ay pilit ko pa rin ipinagpatuloy ang buhay. Bumalik ako sa dati kong tinutuluyan kasama ang roommate ko at tinuloy ko ang dating buhay na iniwan ko sa Maynila. Tuwang-tuwa si Jerome nang magkasama ulit kami sa boarding house namin. Masyado raw kasing malaki ang binabayaran niyang renta simula nang umalis ako kaya natutuwa siyang meron na ulit siyang kahati. Malaki din ang naitulong ng ipinahiram sa aking pera ni Kuya Anton dahil dito ay nairaos ko ang unang 3 buwan ko after kong bumalik. Unti-unti ay naging normal din ang buhay ko, Papa Dudut. Sa tulong ng mga kaibigan at ng bago kong trabaho ay natanggap ko rin ang mga hindi magagandang pangyayari na naganap sa buhay ko. Tuwing day off ko ay binibigyan ko ang sarili ko ng pagkakataon para mag-enjoy. Sinunod ko ang sinabi sa akin ni Kuya Anton na pagbigyan naman ang sarili ko. Bumalik ako sa gym, Papa Dudut, ginamit ko ulit ang mga dati kong damit na pangporma. Hindi nga nagtagal ay naibalik ko sa dati ang itsura ko. Sa katunayan ay mas nahigitan ko pa ito, Papa Dudut. At noong presentable na ulit akong tingnan ay may ilang kababaihang muling kumatok sa puso ko para makipagkilala sa akin. Papa Dudut, hindi nagtagal ay tuluyan ko na ring natanggap na hindi na ako mahal ni Myla. Mahirap ang pinagdaanan kong pag-move on dahil labis akong nasaktan sa ginawa niya sa akin. Pero sa huli wala naman tayong ibang pagpipilian kundi ang tanggapin ang katotohanan. Bagamat maraming nagpapakilala noon sa akin ay mas pinili ko munang isara ang puso ko. Wala pa akong plano noon na kumilala ng bago dahil hindi pa ako handa emotionally and financially. Sakto lamang ang natatanggap kong sweldo sa mga gastusin at para sa luho ko. Sinunod ko na lamang ang sinabi sa akin ni Kuya Anton na mag-ipon kaya naman nagtatabi ako ng pera para sa future ko. Nitong taon lang ay nagkaroon ako ng interes na pumasok sa BPO industry. Sinubukan ko pong mag-apply dito at nakapasa naman ako sa mga interview. Agad akong isinabak sa training sa loob ng 3 buwan at kalaunan ay nakapasok ako bilang isang call center agent, Papa Dudut. Sa tulong po ng trabahong ito ay mas lalong gumanda ng bahagya ang buhay ko. Mas mabilis akong nakaipon at mas lumaki na rin ang naibibigay kong buwan ng pera ni tatay sa Zambales. Nakalipat na rin ako sa mas maayos na tirahan. Nakahanap ako ng mas malawak na apartment kung saan ay pwede akong mag-work from home. Simula noon ay nabibili ko na ang mga bagay na dati ay pinag-iisipan ko lamang kung kakasya ba ito sa budget ko o hindi. Sa pagganda ng estado ko sa buhay, Papa Dudut, ay nag-decide ako na sumubok ulit na makipagrelasyon. Pinagbigyan ko ang sarili ko na kumilala ulit ng taong mamahalin.
Hanggang sa isang babae ang pinakilala sa akin ng dati kong roommate na si Jerome. Tol, pasensya ka na. Kagigising ko lang kanina nung tumawag ka. Tagal mo namang mag-ayos. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Nahirapan kasi ako mamili ng isusuot eh. O ano, okay na ba to? Polo tsaka kaki? Oo, ayos na yan. Hindi naman judgmental si Erica eh. Hindi nga, pero syempre kailangan maganda maging first impression niya sa akin. First time lang naming magmi-meet eh. Ngayon mo lang siya inayang mag-date? Teka, gaano na ba kayo katagal nag-uusap? Parang 2 weeks na no? Nung binigay ko sa iyo yung IG niya? Oo, mga ganun. Mahigit 2 weeks na. Tapos ngayon mo lang siya inayang makipag-date? Ang hina mo naman. Natuto na kasi ako. Hindi na ako padalos-dalos ngayon katulad ng dati. Gusto ko munang kilalanin yung tao tsaka malaman yung totoong motibo niya bago ako magtiwala ulit. Maniwala ka sa akin. Sure ball na tong si Erica. Hindi naman kita ipapakilala sa kung sino-sino lang. Siyempre, sanggang dikit mo ako eh. Hindi ko alam pero parang masyado siyang mataas para sa akin. Di ko magets. Paano masyadong mataas para sa'yo? Ang ibig kong sabihin sa mataas, parang hindi kami magkapantay, di kami level ganun. Tingnan mo nga yung Instagram niya, mukha siyang yayamanin. Parang masyado siyang high maintenance para sa akin. Social ang datingan niya tapos ako, tingnan mo, ganito lang ako. Anong ganyan ka lang? Hindi mo ba alam na patay sa'yo si Erica? Pre, mga chinito ang kainaan nun. Ayan na naman tayo eh. Lagi lang naman silang nagkakagusto dahil sa mata ko. Paano kung hindi ako chinito? Hindi na ako nagustuhan ni Erica. Kaya nga may tinatawag na talking stage eh. Pero kilalanin niyo ang bawat isa. Kung hindi mag-work, edi next. Ikaw naman, parang first time mo lang makipag-date ah. Ayoko na lang kasing masaktan ulit. Nakakapagod na eh. Naiintindihan naman kita. Takot ka na ma-broken heart ulit. Pero kung hindi ka gagalaw, hindi ka na makakapag-asawa niyan. Oo, alam ko. Kaya nga ako nandito ngayon, di ba? Ready na ako makipag-date ulit. Alam mo, matagal na tayong roommates. Kaya kilalang kilala na kita. Alam na alam ko yung mga bagay na gusto mo. Yung mga ayaw mo, pangarap mo, pati nga oras ng pagtulog mo, alam ko eh. Ganon din si Erica. Kababata ko yun. Classmate ko siya mula high school hanggang college. Kaya alam ko yung mga tipo niya. Alam ko kung anong hinahanap niya sa lalaki. Pre, maniwala ka sa akin. Compatible kayong dalawa. Pasok na pasok kayo sa standards ng isa't isa. Kaya wag mo nang pakawalan tong opportunity na to. Minsan na nga lang ako maging wingman mo eh. Ngayon ka pa natakot? Oo na, sige na. Tiwala na ako sa'yo. Pero syempre, hindi ko lang din naman maiwasang kabahan. Paano kung hindi ako pasok sa standards niya? Down to earth naman si Erica eh. Oo, anak mayaman siya. Pero tulad mo, independent rin siya. Hindi siya materialistic katulad ng ex mo. Mature mag-isip yun. At higit sa lahat, mas matanda kaysa sayo. Kaya aalagaan niya ang puso mo. Tingin mo, tol, papasa ako sa kanya? Para naman ako nagsisales talk dito eh. Paulit-ulit na ako. Nakapag-usap na nga kami ni Erica. Gusto ka niya. Hindi lang yung pagiging chinito mo, kundi gusto rin niya yung personality mo. Ilang weeks pa lang kayo nagchat-chat pero na-inlove na raw siya sa paraan kung paano mo itaguyod ang sarili mo. Gusto rin niya yung pananaw mo sa buhay. O sige na, sige na. Naniniwala na ako sa'yo. Pero hindi pa rin nawawala yung kaba ko eh. Liga na nga, alis na tayo. Baka matraffic pa tayo sa daan. Hindi ako sasama. Ano ako, tatay mo na iatid ka sa first date mo? Gagawin mo pa akong chaperone eh. Nagpunta lang ako rito kasi hindi ka nagre-reply sa text ko. Alam ko na tulog ka na naman kaya pinuntahan kita rito para gisingin. Ah, ganun ba? O sige, mauna na ako. Good luck na lang sa akin. Basta, best foot forward ha. Number 1 rule sa date. Bawal banggitin ang mga ex. Alam ko na yan. O sige, larga na. Balitaan mo ako ha. Sige, ingat ka. Balitaan kita mamaya. Papadudot, naging successful naman ang first date namin ni Erica. Wala naman pala akong dapat na ikabahala dahil totoo ang lahat ng mga sinabi ni Jerome. Walang naging awkward moment sa unang meet up naming dalawa. Para nga kaming magkaibigan na matagal nang hindi nagkita kung magkwentuhan. Kung gaano kami kadaldal sa chat ay ganoon din kami sa personal.
Marami kami napag-usapan mula sa pamilya, sa mga pangarap namin sa buhay, insecurities, pati na rin ang past relationships. Nautos ni Jerome ay huwag naming pag-usapan. Yayamanin kung titignan si Erica para siyang mahirap abutin. Pero tama ang description sa kanya ni Jerome na sobrang down to earth niya. Gumagaan ang pakiramdam ko tuwing kasama ko siya. Wala siyang kaarte-arte sa katawan. Napaka-humble niya at napakabait sa mga tao. Noong magkasama kami ay hindi ko ramdam ang pagkakalayo namin ng estado sa buhay. Nang mga oras na yon ay pantay kami at walang mas lamang, walang mas mababa. Napag-usapan rin namin ni Erica ang tungkol sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Inamin niya na may gusto siya sa akin pero hindi naman siya nagmamadali. Katulad ko ay ayaw rin niyang pumasok sa relasyon ng padalos-dalos. Gusto raw muna niya akong kilalanin at yun din naman ang gusto kong gawin sa kanya. Papa Dudut, halos 5 buwan din kaming nag-date hanggang sa pareho kaming nag-decide na gawin ng legal ang relasyon naming dalawa. Pero kung kailan naging kami na ni Erica ay saka naman nagparamdam ang isang babae mula sa past ko. Myla, Hi, long time no see. anong ginagawa mo rito? Wala, gusto lang kitang kumustahin. Paano mo nalaman kung saan ako nagtatrabaho? Nakita ko sa Facebook mo. Kahit naman hindi tayo friends sa Facebook, nakapublic naman yung mga posts mo kaya nalaman ko kung saan ka ngayon. Ganun ba? Buti na-tsempohan mo ako. Sinecheck mo pa rin yung Facebook ko hanggang ngayon? Paminsan-minsan. Nakabalik ka na pala. Kailan pa? Matagal na. Hindi mo man lang ako binalitaan. Paano mo malalaman nakablock ako sa'yo? Binlock mo ako sa lahat ng social media mo nung nakipaghiwalay ka sa akin. Na-unblock na kita. Kaya ako nga nalaman na nakabalik ka na pala ng Metro Manila. Ano bang sadya mo? Bakit mo ako pinuntahan dito? Nag-message ako sa'yo kaso hindi mo pa nasisin yung chat ko. Kaya pinuntahan na lang kita. Baka siguro nasa spam message kaya hindi ko nabasa. Ano ba yung gusto mong sabihin? Gusto ko lang mag-sorry sa nagawa ko. Hindi tama yung ginamit kong rason noon para makipaghiwalay sa'yo. Wala na yun. Nakapag-move on na ako. Ako, hindi pa. Ano ang ibig mong sabihin? Axel, mahal pa rin kita. Gusto pa rin kita. Pwede bang bumalik na lang tayo sa dati? Sobrang miss na kita eh. Sakto, nandito ka na. Wala na tayong problema. Ganun lang ba talaga kadali sa'yo ang lahat? Aalis ka tapos papasok ka na lang sa buhay ko ulit kung kailan mo gusto? Sorry Myla, pero hindi na pwedeng maging tayo. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi yun ang issue dito eh. Ang dapat na tanungin mo, yung sarili mo. Mahal mo ba talaga ako? O mahal mo lang yung nakikita mo sa akin? Mahal kita. Mahal ko ang buong pagkatao mo. Talaga ba? Mahal mo buong pagkatao ko? Bakit parang iba naman yung naramdaman ko? Bakit parang hindi naman ganyan yung ipinakita mo nung kailangan ko ng karamay? Imbis na damayan mo ako nun, anong ginawa mo? Pinapili mo ako kung si nanay ba o ikaw ang mas pipiliin kong makasama. Si nanay ang pinili ko at hanggang ngayon siya pa rin ang pipiliin ko. Hindi ka nga nag-alala sa nanay ko eh. Alam mo ba kung bakit nandito na ako ulit ngayon? Kasi wala na si nanay. Patay na siya. Kaya sobrang proud ako sa sarili ko eh. Na pinili ko yung tamang tao. Sorry, hindi ko alam. Nakikiramay ako. Pero nagawa ko lang naman yun kasi mahal kita. Sobrang miss na kita noon. Wala nang magagawa yung sorry mo. Hindi na magbabago ang pasya ko. Tapos na tayo, Myla. Ganun na lang ba? Basta mo na lang itatapon ang mga pinagsamahan nating dalawa? Paano na yung mga promises natin sa isa't isa? Hindi ako nagtapon nun, Myla. Ikaw. Huwag mong ipasa sa akin ang mga ginawa mo noon dahil magkaiba tayo ng rason. Hindi mo na ba talaga ako pagbibigyan? Pasensya ka na. Pero hindi na. Pero bakit? Bakit? Dahil ayoko sa babaeng hihiwalayan ako dahil lang nagbago na ang itsura ko. Ayoko sa babaeng papipiliin ako sa pagitan niya at ng pamilya ko. Gusto ko ng girlfriend na mamahalin ako kahit pangit na ako, kahit kulubot na ako. Gusto ko ng girlfriend na sasamahan ako sa mga araw na malungkot ako. Yung kaya akong damayan kapag kailangan ko ng taong masasandalan. Hindi mo nagawa yun, Myla.
Ang ginawa mo, iniwan mo ko. Kaya nga humihingi ako ng tawad, di ba? Eto na nga oh, binababaan ko na yung pride ko para humingi ng second chance. Ang hirap mo naman kausap. Hayaan na natin sa nakaraan yung mga nangyari. Magsimula na lang tayo ulit. Hindi na kita mahal. May mahal na akong iba. At hindi ikaw yun. Tama ka. Hayaan na lang natin sa nakaraan lahat na nangyari. Kasama ka na ron. Kapal naman ang mukha mo. Basta ka, kala mo napaka-pogi mo ah. Hoy, para sabihin ko sa'yo, mukha kang tanga. Hindi ka gwapo kaya wag kang mag-ilusyon dyan. Tsura nito. Oh, tapos ka na? Sige na. Umalis ka na. May trabaho pa ako. Papadudot, hindi na nagparamdam si Myla pagkatapos ng pag-uusap naming yon. Totoo ang sinabi ko sa kanya na gumaan ang loob ko matapos kong sabihin sa kanya lahat ng hinanakit ko. Pagdating naman kay Erica ay napasagot ko rin siya pagkatapos ng ilang buwan. At hanggang ngayon ay going stronger pa rin kaming dalawa. Papadudot, alam kong tuwing nagkakaroon ako ng girlfriend ay lagi kong sinasabi na she's the one. Pero sa pagkakataong ito ay sasabihin ko sa inyo at sa buong mundo na si Erica na talaga ang the one. Sa darating na birthday ko ay plano kong mag-celebrate sa Zambales kasama ang pamilya ko at doon ay isasama ko si Erica para opisyal na ipakilala siya sa amin. Naipakilala na ako ni Erica sa pamilya niya at mainit ang naging pagtanggap nila sa akin. Kaya oras na para ipakilala ko rin siya sa side ko. Nakakalungkot lang na hindi ko na siya maipakilala sa nanay ko. Plano ko na rin sanang mag-propose sa kanya sa Zambales pero ayaw ko siyang ma-overwhelm. Kaya hinay-hinay na lang muna ako sa mga plano naming dalawa sa relasyon namin, total ay hindi naman kami parehong nagmamadali. Sa ngayon ay naghahanda na ako sa paglipat ni Erica sa apartment ko at masaya ako na pareho na naming pinagpaplanuhan ang future naming dalawa. Bago ko tapusin ang sulat ko, Papadudot, ay gusto ko lamang pasalamatan ang kaibigan at ka-roommate kong si Jerome dahil kung hindi sa kanya ay hindi ko makikilala ang pinakamamahal ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papadudot. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Axel. Hindi basihan ang itsura, tagal ng pagsasama o layo ninyo sa isa't isa. Dahil kapag nagmahal ka ng isang tao, malayo man siya, nagbago man ang itsura niya, ay tatanggapin mo ang lahat ng ito dahil gusto mo siyang makasama. Kaya dapat mga kabarangay ay huwag tayong padalos-dalos sa ating relasyon. Kilalanin nating mabuti ang mga taong pinapapasok natin sa ating puso para malaman kung ano ang tunay nilang motibo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papadudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong Barangay Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.